May mga inosenteng tao ring isinama ang lolo mo. Ginawang pagkain ng mga halimaw. Survival daw ang tawag niya sa paligsahan na yan. Sinungaling kayo! Apo ninyo ako! Kaya paano niyo ako maatim na ipakain ako sa mga aswang? Binigyan kita ng baragyang buhay. Buhay mo lang ang hinihingi ko. Ayaw mo pang ibigay. Gusto kong mamatay ka ngayong gabi, Vina. Lumaki ako sa marangyang buhay. Mahal na mahal ako ng lolo ko. Pero hindi ko lubos makuha ang kanyang oras. Mula pa nang magkaroon ako ng malay, si Aling Fatima na ang nag-aalaga sa akin. Ang aming mayordoma sa mansyon. Siya ang palaging nagpapaalala sa akin na sobra akong mahalaga kay lolo. Kilala ang lolo kong si Don Ismael sa baryo bilang isang mabuting tao. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Ako nga po pala si Vina. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Vina, apo, sa ikalawang gabi, may kakaiba akong party. Matagal mo na yatang gustong makita kung anong nangyayari doon, hindi ba? Opo, lo. Tsaka po, hindi po ako makapaniwala na ngayon ihahayaan niyo na po ako makapanood. Sa tagal ba naman po na hinihiling ko sa inyo na kung maaari lang, kahit kalahating oras, hayaan niyo po akong dumalo sa party na yun. Pero ayaw niyo po talagang pumayag. Ngayon po, lo, sobrang masaya po ako. Excited na po ako lalo na't marami pong bisita ang darating para makilahok. Taon-taon naman ako nagdiriwang ng ganong party, kaya marami talagang gustong makakita. Pero alam mo, iha, dalaga ka na. Panahon na para makita mo kung ano talaga ang ginagawa ng lolo mo. Masaya ako na ikaw ang apo ko, Vina. Ako din po, lo. Swerte ko naman po sa inyo eh. Kayo na po ang tumayong ina at ama ko simula nang magkamali po ako. Hindi kita kayang pabayaan na po. Kung di lang sana na aksidente ang mga magulang mo noon, nakilala mo sana sila at nalaman mong mabubuting tao sila. Alam ko po na mabuting tao po ang magulang ko. Kasi nakikita ko po kayong halimbawa. Lahat gagawin ko para sa iyo, apo. Pero ikaw, kaya mo rin bang gawin ang lahat para sa akin? Oo naman po. Dahil mahal po kita, lo. Niyakap ako ni lolo noong mga oras na yon. Ilang sandali pa, dumating si Aling Fatima. Kumalas si lolo sa pagkakayakap sa akin at agad na umalis. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga titig ni Aling Fatima. Hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Bakit naman po parang galit kayo? Ano na naman bang napag-usapan ninyo ng lolo mo, ha? Sinabihan niya po ako na pwede na po akong manood sa gaganaping party sa susunod na gabi. Ano? Sigurado ko bang yun talaga ang sinabi ni Don Ismael? Opo, siya po talaga ang nagsabi sa akin. Sa ilang taon na gusto kong manood ng party, ngayon lang po yun matutupad. Sa wakas pinagbigyan na rin po ako ni lolo. Vina, hindi mo dapat ginagawang pangarap ang mapanood ang party na yun. May mga bagay na mas mabuting wag mo nang makita. Hindi na lang ako umimik. Isa rin si Aling Fatima sa mga hindi mahilig dumalo sa mga party. Siguro dahil na rin sa edad niya. Strikto siya sa akin pagdating sa lahat ng bagay. Pero inuunawa ko na lang dahil para ko na siyang magulang. Nang araw na yon, dumating ang isang negosyanteng nagngangalang Jeric. Isa rin siya sa mga mayayaman sa aming baryo. Madalas silang palihim na nag-uusap ni lolo sa isang kubo sa may bandang bakuran ng mansyon. Dahil sa kuryosidad, naisip kong alamin kung ano ang pinag-uusapan nila. Kaya nakinig ako nang hindi nila nalalaman.
Ano namang klaseng palaro tong inihanda mo dun, Ismail? Sana naman di boring gaya ng huling taon ha. Nako, si Mayor nga kung ano-ano nang yung sinasabi tungkol sa'yo, bakit daw biglang nag-iba yung palaro? Jeric naman, sinubukan ko lang magbago noon. Pero ngayon, ibabalik ko na ang dati nating laro. Yung nakasanayan ng lahat. At eto pa, darating ang apo ko para panoorin mismo ang laro. Si Vina? Yung babaeng gusto ko mapangasawa? Baka matakot yun pag nakita kung anong klaseng palaro to. Natural lang na matakot sa una. Ikaw nga, dahil ka pa nung unang laro mo, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Maaliw din si Vina. Baka nga ma-addict pa siya sa laro. Sige na nga, sabihin mo na ng diretsahan. Anong klaseng palaro ba to? Kagaya pa rin ba nung dati? Isang hunt. Pero hindi to basta-basta laro, Jerry. Matagal nyo nang hinihiling to. Mga aswang ang bida. Nang huli ako mula sa iba't ibang probinsya, sila ang manghuhuli o sila ang huhulihin. Exciting, di ba? Kaya imbitahin mo yung mga kapwa mo negosyante. Mas marami, mas malaki ang kikitain natin. Siguraduhin mo lang doon, Ismail, na may mapapala rin ako dito. Hindi ako sasali kung puro palabas lang yan. Sobra akong natakot nang malaman ko kung anong klaseng palaro ang inihanda ni Lolo para sa kanyang mga bisita. Mabilis akong tumakbo pabalik na mansyon. Pero nasalubong ko naman si Aling Fatima. Anong nangyari sa'yo, ha? Bakit ka tumatakbo ng ganyang kabilis? May humahabol ba sa'yo, Vina? Aling Fatima, sumama po kayo sa akin sa kwarto. May kailangan po kayong malaman. Malaman na ano? At bakit kailangan sa kwarto mo pa? Sabihin mo na ngayon. Baka po kasi may makarinig sa akin eh. Wala naman dito sa paligid. Nasa kusina lahat yung mga alalay. Tayong dalawa lang. Kaya sige na, sabihin mo na. Alam niyo po ba na kakaibang palaro pala ang gagawin ni Lolo? Mga aswang daw na nahuli niya sa iba't ibang probinsya. Matagal ko nang alam yan. Natatakot na po akong manood eh. Dahil baka kasi biglang umatake ang mga nilalang na yun at mapatay nila ako. Wala kang dapat katakutan, Vina. Nariyan ang lolo mo. Hindi kanya pababayaan. Mahalaga ka sa kanya. Kahit anong mangyari ay poprotektahan ka niya. Tandaan mo yan. Alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Lalo na't nakapagdesisyon na si Lolo. Hanggang sa dumating ang araw ng paligsahan. Puro mayayaman ang mga panauhin, mga negosyante at kilalang personalidad. Lahat sila sabik na. Hinihintay na simulan ni Lolo ang paligsahan. Pero may inaayos pa sa lugar kung saan ito gaganapin. Magsisimula raw ang paligsahan 9:00 ng gabi. Kinausap ng mga tauhan si Lolo at nandun din ako sa tabi niya. Isa sa mga pinakamasiglang sabik na masaksihan ng paligsahan ay si Mayora. Ay, ang tagal naman mag-9 ng gabi. Alam mo ba doon, Ismael? Sabik na ako makita yung patayan ng mga halimaw na yan. 7:00 pa lang, Mayora. May oras pa kayo makapagkwentuhan sa mga bisita. At isa pa, nandito ang apo ko. Huwag mo namang gamitin ang salitang patayan. Baka isipin niyang napakasama ng lolo niya. Siya bang apo mong si Vina? Buti naman at pinayagan mo na siyang manood. Akala ko dati ang sabi mo, mahina raw yung apo mo. Mayora naman, huwag mo naman sabihan ng ganyan si Vina. Alam mo bang balak kong siya ang maging asawa ko? Sa kanya ko gustong buuin yung pamilyang pinapangarap ko. Ano? Ayoko sa'yo, no? Iba ang apo ko, Jerry. Hindi siya gaya ng mga babaeng nakilala mo. Kung iniisip mong madadala mo siya sa yaman mo, nagkakamali ka. Mayaman din ang lolo niya. Hindi niya kailangan ng pera ng lalaki para mabuhay. Lo, pwede po ba tayo mag-usap kahit saglit lang? Sandali lang mga kaibigan. May gusto lang sabihin ng apo ko at dapat kaming dalawa lang ang makakarinig.
Hinila ako ni Lolo palayo sa mga taong nandun. Para silang mga siraulo, sabik na sabik sa paligsahan. Isang normal na tao siguro ay matatakot kapag nalaman kung ano ang mangyayari. Kaya nagtataka ako kung bakit ang lahat ng naroon ay tila puro mga sabik. Lo, alam ba nila ang paligsahan na halimaw ang ipapanood mo sa kanila? Oo naman na po. Sa katunayan, ilang beses na rin silang nakasaksi ng ganitong klaseng paligsahan. Ang inaalala ko po kasi, Lo, baka may mapahamak po eh. Ilang taon na akong nagpaligsahan ng ganito, pero di isa walang napahamak. Hindi ko naman hahayaang masaktan ng mga aswang ang mga tao. Hindi ako ganun kasama, Apo. Pero ayokong masira ang imahe ko sa harap ng mga bisita. Para sa kanila, ang paligsahan ay simbolo ng kapangyarihan ng pamilya Vergara. Nagdahil doon, lalo silang humahanga sa akin at pati sa iyo. Lo, inaalala ko lang po kasi ang kalusugan niyo. Apo, para sa iyo lahat na ginagawa ko. Kung ano man ang kahihinatnan nito, sana lang hindi masama ang maging bunga dahil lahat ng hirap ko para lang sa iyo, Vina. Habang nag-uusap kami ni Lolo, napansin ko ang isang lalaking pumasok sa entrance. Mukhang hindi siya pamilyar sa hasyenda namin, kaya itinuro ko siya kay Lolo. Mga kaibigan niya ni Jerry, halata naman sa kilos at pananamit. Negosyante ang dating. Sige na po, lapitan mo siya at kausapin. Hindi ko naman po kilala yan eh. Ayoko namang isipin ng mga bisita na bastos o suplada ang apo ko. Baka sabihin pa nilang maldita ka. Sige na, Vina, kausapin mo na siya. Sige po. Bumalik na po kayo sa mga kausap ninyo. Ako na pong bahala sa kanya. Magandang gabi. Maligayang pagdating sa hasyenda ng mga Vergara. Ako nga pala ang apo ni Don Ismael. Ngayon ka lang ba nakatungtong dito? Magandang gabi rin sa'yo. Narito ako para masaksihan yung paligsahan ng lolo mo. Ito nga pala yung invitation letter ko. Tama ka. Ngayon lang ako nakapunta dito. Kasi ngayon lang din ako naimbitahan. Ah, ganun ba? Ako nga pala si Vina. Ikaw, anong pangalan mo? Norman, isa akong negosyante. Hindi ko naman tinatanong kung anong ginagawa mo sa buhay. Mukhang matagal pa bago magsimula ang paligsahan. Inaayos pa kasi yung ilaw dun banda sa kung saan uupo ang mga manonood eh. Okay naman sana yun. Kaya lang, na-detect na merong sira. Hindi pwedeng simulan ng paligsahan hanggat hindi gumagana ng maayos yung ilaw. Ganun ba? Ayos lang. Maghihintay na lang ako dito. Ang mabuti pa, iikot na kita sa buong hasyenda. O di kaya pumasok na muna tayo sa mansyon. Tutunog din naman ang bell ng malakas kung sakaling magsisimula na ang paligsahan eh. Sumama naman sa akin si Norman. Inikot ko siya sa buong hasyenda. At muli akong namangha sa lawak ng mga lupain ni Lolo. Pagkatapos, pumasok kaming dalawa sa mansyon dahil gusto ko siyang ipakilala kay Aling Fatima. Sa unang pagkakataon, ngayon lang ako kumausap ng isang lalaki at agad akong nakaramdam ng gaan ng loob sa kanya. Pagpasok namin sa kusina, nadatnan namin si Aling Fatima. Tahimik siyang naghuhugas ng plato. Tila may malalim na iniisip. Oh, Aling Fatima, bakit po parang malalim ang iniisip ninyo? May problema po ba kayo? Vina, bago magsimula ang paligsahan mamaya, magdasal ka muna ha at mag-iingat ka rin. Teka, sino naman itong lalaking kasama mo? Ah, siya po si Norman. Ngayon lang din po siya nakapunta dito dahil inimbitahan din siya ni Lolo na manood. Hindi niyo po kasi alam ang kabuuan ng hasyenda at ng mansyon kaya inikot ko na lang po siya. Vina,
Hindi ba sinabi ng lolo mo na huwag kang basta nakikipagkaibigan, lalo na sa mga taong hindi mo kilala? Huwag po kayo mag-alala, Aling Fatima. Hindi po ako masamang tao. Nandito lang ako dahil sabi ni Don Ismail, kakaiba raw ang paligsahan ngayong gabi kaya gusto kong makita. Tama ka, kakaiba nga. Kaya sana hindi ka na lang pumunta. Pero Norman, kahit hindi kita lubusang kilala, pwede bang bantayan mo si Vida? Sige po, pangako. Aling Fatima, makita ko naman si Norman kanina at nakausap para magaan naman po ang loob ko sa kanya. Sa tingin ko naman po, hindi siya masamang tao. Kung saan ka man nagmula, Norman, ipinagkatiwala ko sa iyong alaga ko. Hindi sa lahat ng oras ay makokontrol ng mga tao rito ang mga halimaw. At pakiramdam ko ngayong gabi, doon na magtatapos ang lahat. Tumunog na ang bell, kaya bumalik na kami sa bahagi ng hasyenda kung saan gaganapin ang paligsahan. Bawat isa ay may kanya-kanyang upuan. Magkatabi kami ni Norman. Yun ang gusto ko at wala namang magawa si Lolo. May mataas na gate doon at noon ko lang nakita ang kakaibang bahagi ng hasyenda kung saan idinaraos ang paligsahan. Kaya pala palaging sinasabi ni Lolo na walang masasaktan dahil may mga harang na bakal na tila may kuryente. Para hindi malapitan ng mga nilalang ang mga tao. May sumipol, senyales na bubuksan na ang kulungan kung saan nakatago ang mga nilalang. At sabay-sabay lumabas sa mga ito mula sa malaking kulungan. Ang mga aswang, hindi ko akalain na makakakita ko ngayon ng aswang. Kumalma ka lang, Vina. Oo, nakakatakot talaga pero mukhang safe naman tayo dito. Tignan mo yung paligid. Ang taas ng bakal at may kuryente pa. Hindi sila makakaakyat. Sa dinami-daming paligsahan na pwedeng gawin, bakit ito pa ang naisip ni Lolo eh? Siguro kasi ito yung hinahanap ng mga tao, yung kakaiba, yung nakakakilabot. Pero tignan mo, may kulungan na namang ibinababa. Bakit parang hindi sila katulad ng naunang lumabas sa kulungan? Para silang mga normal na tao. Oo nga, hindi ko rin alam kung ano bang klaseng paligsahan to. Tao ba laban sa mga aswang o may iba pa? Ewan ko kay Lolo. Wala talaga akong ideya kung anong paligsahan ang gagawin eh. Ang narinig ko, may manghuhuli at merong huhulihin. Naguluhan ako noong mga sandaling yon. Ang iba namang naroon ay nagsisigawan. Gusto nang simulan ang laban. Hindi makalapit ang mga aswang sa mga nasa kabilang bahagi dahil may mga malalaking bakal na naghihiwalay sa kanila. Ang mga nasa kaliwang bahagi ay halatang natatakot, habang ang mga nasa kanan naman ay sabik na makapatay. Vina, mukhang pagkain ng mga aswang yung mga taong huling pinalabas nila sa kulungan. Ano? Kung ganun, hindi ko na kaya manood ng ganito, Norman. Sandali lang, Vina. Huwag kang magpahalata. Baka pagalitan ka ng lolo mo pag umalis ka. May mga kamera sa paligid, bawat galaw natin nakikita nila. Tsaka, di ba sabi ng lolo mo, bago magsimula, walang lalabas hanggat hindi natatapos ang laban? Bakit kasi hindi sinasabi sa akin ni Lolo kaagad ang bagay na to? Baka hindi niya sinabi kasi gusto niyang ikaw mismo ang makasaksi kung ano talaga yung mundo niya. Itaas na ang bakal at saksihan na natin ang simula ng isang napakagandang palabas. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan ng mga tao sa buong hasyenda nang itaas na ang mga bakal. Doon na nagsimula ang umatake ang mga aswang sa mga taong nasa kabilang panig. Isang babaeng nilalang ang tumalon ng mataas mula sa kulungan. May mapulang mga mata, mahahabang kuko at naglalaway habang galit na galit ang mukha.
Saan napunta ang halimaw na yun? Don Ismael! May nakawala sa kulungan ng mga aswang! Oo nga, kailangan na natin umalis dito bago pa tayo mapatay ng halimaw na yan. Huwag kayong matakot. Ako ang bahala sa aswang na yun. Hindi na kayo masasaktan. Hanggat nandito ako. Magtiwala lang kayo sa akin. Gaano naman kasiguradong lolo mo, Vina, na hindi mananakit ang aswang? Hindi ko rin alam eh. Pero may tiwala ako sa kanya. Habang nag-uusap kami ni Norman, nakikiramdam din ako sa paligid. Baka biglang umatake ang mga aswang sa amin. Muntik na akong mapasigaw nang may biglang humawak sa braso ko. Akala ko aswang, pero si Aling Fatima lang pala. Vina, sumama ka muna sa akin kahit sandali lang. May kailangan kang malaman. Opo. Teka Norman Sandali lang, babalik ako kaagad. Sige, hihintayin kita rito. Bakit po ba, Aling Fatima? Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi lahat ng nasa kulungan ay aswang, Vina. May mga inosenteng tao ring isinama ang lolo mo at ginawang katatawanan, ginawang pagkain ng mga halimaw. Survival daw ang tawag niya sa paligsahan na yan. Ano po? Pero bakit naman po gagawin ni Lolo ang bagay na yun? Tama nga ang hinala namin ni Norman na mga normal na tao yung iba. Kaya't mag-iingat ka, Vina. Kahit ang sarili mong lolo, huwag mong pagkatiwalaan ng buo. Sa totoo lang, mas may tiwala pa ako sa Norman na yon kaysa sa kanya. Aling Fatima, meron pong isang aswang na nakawala. Ang sabi po ni Lolo sa amin, hindi naman daw po yan mananakit ng mga tao. Hindi siya nakasisiguro, Vina. Sige na, bumalik ka na dun kay Norman bago mapansin ng lolo mong wala ka sa pwesto. Kapag nagalit yon, mas mapanganib pa yon kaysa sa mga halimaw na nakatakas. Dali-dali akong bumalik sa kinaroroonan ni Norman. Sabi ko sa kanya, tama ang hinala namin. May mga taong ginagawang pain ni Lolo para sa mga aswang. Sa totoo lang, Vina, hindi na bago sa akin yung mga naririnig ko tungkol sa paligsahan ng lolo mo. Matagal nang may mga kwento na hindi lang mga aswang ang kasali, kundi pati mga tao sa buong baryo. Kaya ako nandito para malaman kung totoo nga. At ngayon, mukhang tama nga sila. Kung ganun, may ideya ka na pala sa paligsahan na to? Oo. Pero ikaw, wala ka bang alam kahit konti? Wala. Ito ang unang pagkakataon na nakapanood ako ng paligsahan. Vina, sa totoo lang, kriminal ang lolo mo. Pero dahil sa yaman at koneksyon niya, walang makapagpakulong sa kanya. Ginagawa niya ang lahat para manatili sa kapangyarihan. Hindi to tungkol sa saya o tradisyon, kundi sa takot at kontrol. Ano? Pero hindi ko alam. Ba't ganun ang ginagawa ng lolo ko? Mabuti siya sa mga tao, Norman. Alam ko yun. Baka yun lang ang gusto niya ipakita sa'yo, Vina. Baka yun lang din ang alam mo, kasi yun lang ang pinapapaniwala niya. Halika, manood na lang muna tayo, baka mas maintindihan mo pa pag nakita mo ang lahat. Hindi ko matanggap ang ginawang to ni Lolo. Mamaya kapag tapos na ang paligsahan, gusto kong malaman kung bakit niya to ginagawa. Hindi na baling mawala ang lahat sa amin. Basta hindi niya na to uulitin. Biglang naghiyawan ang mga tao habang nanonood. May mga aswang at taong namamatay. Tuwang-tuwa talaga silang lahat. Napatingin ako kay Lolo at kahit siya, napapalakpak pa sa sobrang saya. Norman, sigurado ka bang bago ka palang nakapasok dito sa hacienda? Oo, kita mo naman yung mga tumatawa ron. Mga demonyo yan. Walang normal na tao na matutuwa habang pinapatay at kinakain ng halimaw ang laman loob ng tao sa harap nila. Sanay na talaga silang manood ng ganitong palabas. Kailangang itigil ni Lola ang paligsahan na to. Hirap na ang mga taong lumalaban sa mga aswang para mabuhay, oh. Subukan mo siyang pigilan. Pilit mong pakawalan ng mga natitirang buhay pa. Sige, lalapitan ko siya.
Dali-dali akong lumapit sa kinaroroonan ni na Lolo. Kasama niya si Mayora, si Jeric, at pati na rin ang iba pang kilalang personalidad sa bayan. Woohoo! Sino ba sa inyo makaligtas ng buhay dyan? May 500,000 piso mula sa akin! Ako rin! Magbibigay ako ng malaking halaga kung may makakasurvive sa laban na yan! Lo, itigil niyo na po to. Hindi po nakakatawang pagmasdan na may pinapatay ang mga aswang. Maawa naman po kayo sa natitirang tao na buhay. Apo, natutuwa ang mga bisita ko. Pwede bang umupo ka na lang at manood kasama yung lalaking kasama mo? Hindi po. Maawa po kayo sa kanila. Ginagawa nila lahat upang makatakbo palayo sa mga aswang. Ano naman po ang laban nila sa mga halimaw? O Vina, hindi ka ba naaaliw? Tignan mo, may isang lalaki ron, umaakyat sa bakal. Ayun na kuryente. Hindi pala aswang ang papatay sa kanya, kundi kuryente mismo. Don Ismail, mas exciting siguro kung patayin mo na lang yung kuryente sa mga bakal. Isipin mo, susubok umakyat yung mga tao tapos hahabulin sila ng mga aswang at hihilahin pababa. Yun ang palabas. Kung yan ang gusto mo, walang problema. Tatanggalin natin ang kuryente. Doon ka muna iha sa kasama mo. Babalik ako agad at sana matutunan mong ma-enjoy ang palabas. Wala na akong nagawa nang talikuran ako ni Lolo. Durog na durog ako sa natuklasan kong pinagagagawa niya. Gusto kong magalit. Gusto kong mag-eskandalo. Pero alam kong ako rin lang ang mapapahiya sa huli. Anong sabi niya sa'yo? Ayaw niya. Gusto niyang ipagpatuloy ang paligsahan hanggang sa maubos ata ang mga tao eh. Sabi ko na nga sa'yo. Halata na sanay na siya sa ganitong gawain. Parang wala nang pakialam kapag may namamatay. Ano bang pumasok sa isip ni Lolo at ganitong uri ng paligsahan ang gusto niya? Nasasaktan ako. Dahil sa ginawa niya, kung ano man ang sabihin ng mga kakilala niyang negosyante, hindi naman ang sinusunod niya. Para bang wala siyang utak. Tinanggalan nila ng kuryente yung bakal. Sigurado ako, hahanap ng pagkakataon ng mga aswang para makatakas. Habang nakikipaglaban ang lahat sa mga halimaw, napansin ko ang isang lalaki na ang galing lumaban. Bawat aswang na makaharap niya, napapatay niya gamit lang ang kamao at purong lakas. Teka, nandiyan na ba talaga ang lalaking yan kanina pa, bago magsimula ang paligsahan? Hindi ko rin siya napansin noong una. Tingnan mo, ang galing-galing niya at ang lakas pa. Kaya niyang patayin ang aswang sa isang suntok lang. Oo, ang galing nga niya. Kaya nga mas naging interesado ang mga tao. Nagkaroon ng pag-asa nang makita nilang may isang taong may kakayahang makipagsagupa sa mga aswang. Ayan! Yan dapat ang isasali mo sa paligsahan, Don Ismael. Ang tapang niya. Ubusin mo na yung mga aswang. Patayin mo silang lahat gamit ang mabigat mong kamao. Din tayo, Mayora. Kung matalo ang lalaking yan sa aswang, isa sa kabayo mo mapupunta sa akin. Pero kung siya ang mananaig, isang negosyo ko mapupunta sa'yo. Game! Gawin nating panalo ito. Ikaw dapat ang manatili sa gitna at ipakita mo ang lakas mo. Sawang-tawa naman si Lolo sa mga taong naghihiyawan. Nakita ko yung lalaking hingal na sa pakikipaglaban. Napapalibutan na siya ng mga aswang, habang yung ibang tao ay nagsusubok ng tumakas. May isa pa akong nakita. Isang lalaki na nakaakyat na sa bakal at halos makawala na sana. Pero biglang binaril ni Lolo. Bumagsak siya, patay. Doon pa rin sa loob ng kulungan. Hindi! Bakit siya binaril ni Lolo? Kasi ayaw niyang may makaligtas sa paligsahan, Vina. Gusto niya na ang aswang ang mananaig, hindi ang tao. Ganyan na talaga ang lolo mo. Ibang tao siya sa pagkakakilala mo. Ang sama naman ni Lolo. Yan ang libangan ng mayayaman. Tignan mo, nasa gitna siya ng kulungan.
napapalibutan ng aswang. Kayang-kaya naman niyang tumakas dahil mabilis at malakas siya. Pero hindi niya ginawa. Alam mo kung bakit? Kasi babarilin siya ng lolo mo. Ang gusto ni Don Ismail, siguraduhin na wala ng pag-asa. Hanggang kamatayan na lang ang ruta nila. Kamatayan? Yun pa rin ang hahantungan nila. Don Ismail, bakit mo binalangkas na barilin pa ang taong yun? Sayang naman! Hindi siya pwedeng palayain. Baka maunahan siya at makatakas ang aswang. Kung makalabas siya, may tsansa silang makawala lahat. Tama ang ginawa mo, Don Ismael. Ang galing mo pumili ng mga kalahok, parang napapanood sa mga pelikula. May ilang mahina, may ilang malakas. Ang saya! Sinadya ko talagang piliin ang mga ipapasok sa paligsahan para kayo mas gumili. Alam ko kung ano ang nagpapakilig sa inyo. Vina po, ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako. Nasisiyahan ka ba talaga? Opo. Wala akong nagawa, kundi sumagot pa rin ang may respeto kay Lolo. Kasi ang daming tao sa paligid na nakatingin. Biglang nagsipagputukan ang mga bakal nang sabay-sabay itong hinila ng mga aswang. May ilan pang aswang ang nakalipad at yung taong kumukontrol sa mga bakal ay nahuli at napatay nila. Nagkagulo ang lahat sa harapan nang tuluyang makatakas sa mga aswang sa kulungan at malayang nakalabas. Mukhang nakatakas nga ang mga aswang, Vina. Oo nga, anong gagawin natin? Umalis na tayo at baka bigla silang umatake. Patay na rin ang ilaw. Sa tingin ko, tatakas talaga sila kapag naputol ang kuryente. Pero delikado pa rin. Hindi natin alam kung anong gagawin nila kapag nagkalat na sila. Teka, ano nangyayari doon sa harapan? Kumakain na ata sila ng mga tao. Lolo, ano po nangyayari? Kumalma ka muna po. Magulo lang yan, pero kontrolado pa. Patay na ang ilaw sa harapan, Don Ismael. Wala ba kayong gagawin para maibalik yan? At bakit pa rin tayo nandito kung naawat naman na ang mga aswang? Tama si Mayora. Umalis na tayo bago lumala ang sitwasyon. Habang nag-uusap sila, biglang may lumundag na aswang sa harapan namin. Akmang kakagatin nito si Jeric, pero mabilis siyang sinipa ng lalaki, kaya tumalsik ang aswang. Agad silang tumakbo at tumakas. Sa isang iglap, nakita ko si Lolo na sumunod sa kanila, ni hindi man lang niya ako naalala. Norman, ang aswang, nasa harapan na natin. Tumakas na tayo, dali. Norman, nasan ka? Nasan si Norman? Bilisan mo na. Nandyan na sila, kumilos ka na. Kayo po! Tara na, tumakas na tayo. Wala nang makakalabas ng buhay sa asyenda at mansyon ngayong gabi. Kailangan natin magtago ng maigi para hindi tayo makita ng mga nilalang. Pero may kasama po ako kanina eh. Hindi mo po ba siya napansin? Baka tumakas na rin yung kasama mo. Halika na, umalis na tayo habang hindi pa sila nakakarating sa pwesto mo. Doon po tayo pumunta sa kaliwang bahagi ng asyenda. Hindi na po tayo masusundan doon ng mga aswang na yan. Dinala ko siya sa bandang maisa ng hasyenda. Malayo na sa lugar kung saan pinapatay ng mga aswang ang mga bisita. Pero rinig pa rin ang malalakas nilang sigawan. Hingal na kami pareho. At doon ko napansin, ang dami niyang kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Ayos lang po ba kayo? Ano pong pangalan ninyo? At bakit po kayo nakisali sa paligsahan? Isa din po ba kayong aswang? Ako si Gregor. Hindi ako aswang. Isa akong tao. Dati akong manggagamot. Pero isinumpa ako ng isang aswang na si Agapas. Pagkatapos nun, binihag ako ng lolo mo at pinilit na sumali sa paligsahan. Wala akong magawa kung tatanggi ako. Paparusahan niya ako ng mas patindi. Talagang napakasama ng lolo ko. Bakit niya nagawa ang mga bagay na to? Saan niya ba kayo nahuli? Hindi na mahalaga kung saan kami galing. Kami mga tao rito, iisa lang ang gusto. Makaligtas at makalis sa impyernong to.
May mga pamilya kaming naghihintay sa amin, Vina. Bilang apo ni Don Ismael, kung may paraan kang makatulong, tulungan mo kami. Hindi pa uli ang lahat. Hindi ako nakaimik. Kasi ako mismo, wala ring magawa para iligtas ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Hati ang loob ko. Mahal ko si Lolo, pero naaawa rin ako sa mga inosenteng taong isinama niya sa ganitong paligsahan. Meron po akong alam na labasan dito sa asyenda. Halika, sasamahan po kita makatakas. Pero paano ang mga kasama ko? Kailangan nilang malaman na tutulungan mo kami. Hindi pwedeng iwan lang. Hindi na po tayong pwedeng bumalik doon. Delikado na po lalo na nakakagala na ang mga aswang sa buong asyenda. Poprotektahan kita laban sa aswang. Pero kailangan muna natin tawagin yung iba kong kasama na nakaligtas. Iisa lang ang probinsya namin. Dapat sabay kaming makauwi. Marami na po ang namatay sa mga kasama ninyo. Isipin mo po, marami ng aswang ang nakawala sa kulungan. Sa tingin mo, kaya mo silang labanan kahit may angking kanilakas at bilis? Kaya ko. Kayang-kaya ko. Makinig ka po sa akin. Hindi na magiging ligtas kung sakaling babalik pa po tayo doon. Maaari tayong mamatay. Tingnan mo po, oh. Nakikita ko naman po dito sa lugar kung saan sumasalakay at nakakatakas sa mga aswang eh. Wala ni isang tawang natira dyan dahil lahat sila tumakas na at nagsusuot kung saan upang makaligtas at makatago. Kailangan natin silang hanapin. May batang inosente rin kasama sa paligsahan. Pamangking ko siya. Siya ang dahilan kung bakit babalik pa ako. Bata? Oo, 10 taong gulang lang. Balikan natin siya, hanapin muna. Tapos, aalis na tayo ng sabay-sabay. Wala akong nagawa kundi samahan siyang bumalik sa hasyenda para hanapin ang batang sinasabi niya. Habang maingat kaming naglalakad, bigla naming nakasalubong si Lolo. Kasama niya sina Jeric at si Mayora noon. Napatigil ang lalaki. Tapos bigla na lang siyang tumakbo at tumakas. Sandali lang, Kuya Gregor! Apo, may ginawa bang masama sa'yo ang taong yan? Wala po. Nakatago na sana kami kaya lang ang sabi niya may kailangan raw po siyang balikan na bata. 10 taon daw po. Walang kalahok na bata sa paligsahan. Akala ko may masamang nangyari sa'yo. Halika na, Vina. Baka biglang lumabas ang mga aswang. Andyan lang sila sa paligid. Ang unang papatayin nila, baka lolo mo pa. Totoo yan, Vina. Halika na, iha. Don Ismael, umalis na tayo papuntang mansyon ninyo. Halika, Apo. Kung walang batang kalahok, ang ibig sabihin, nagsinungaling sa akin ng lalaking yun. Inutol na ako. Pero Lo, bakit po ganitong paligsahan naman ang ginawa ninyo? Ang akala ko po sobrang exciting. Pero hindi saya ang hatid ng paligsahan sa mga tao eh. Kundi takot at kamatayan. Magpapaliwanag ako bukas sa umaga kapag tapos na ang gabi ito at walang masamang nangyari sa atin. Nang dahil po sa paligsahan, marami akong nalaman tungkol sa'yo. Nagsabi nila pumapatay raw po kayo ng tao. Isa daw kayong kriminal. Totoo po ba yun, Lo? Hindi ngayon ang tamang panahon para mang-usisa, Vina. Tingnan mo, at may maiingay na sigaw sa labas. Senyales na may napinsala na. Gusto mo bang tayo na ang susunod na papatayin ng aswang ngayon? Alam kong nabigla ka, Apo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng paliwanag bukas. Pangako. Hinila ako ni Jeric pabalik sa mansyon, kaya sumama na lang ako sa kanila. Dinala nila ako sa isang kwarto na mahigpit ang lock. Doon, sinabi ni Lolo sa akin kung sino talaga yung lalaking nakausap ko kanina. Ang lalaking kausap mo kanina, siya ang pasimuno ng paligsahan. Nagpanggap lang siyang isa sa mga kalahok. Mawawala lang ang lahat ng aswang kapag napatay siya. Pero ang sabi niya po sa akin, hindi raw po siya aswang. Aswang siya, Vina. Maniwala ka sa akin. Lolo mo ko. Hindi mawawala ang mga aswang ngayong gabi hanggat buhay siyang naglalakad sa asyenda. Siya mismo ang nag-imbento ng paligsahang ito
at may kasunduan kami. Ikaw lang ang pwedeng pumatay sa kanya. Ako? Ano naman pong kakayahan ko para patayin po siya? May kakayahan ka, Apo. Kung hindi mo siya mapapatay ngayong gabi, baka mauubos tayong lahat. Mabuti na lang at hindi kanya sinaktan nung magkasama kayo. Kaya hindi niya sinaktan ang apo ko. Alam niyang si Vida ang magwawakas sa kanya. May kasunduan din kami, kaya hindi niya pwedeng galawin o saktan si Vida. Vina, tulungan mo kami. Pakiusap mo kami, hayaan mamatay ngayong gabi. Gulong-gulo ako sa mga sinasabi nila sa akin. Hindi ko alam kung sino ang dapat paniwalaan. Sinasabi nilang kailangan kong patayin si Kuya Gregor. Pero wala akong lakas para gawin yon. Lalo na't mabilis at malakas siyang makipaglaban. Eto, Apo. Gamitin mo ito para patayin ang aswang na yun. Baril? Lo, hindi po ako marunong gumamit ng baril. Hindi mahirap, anak. Hawakan mo lang ng maigi. At kapag magkaharap na kayo, pindutin mo kapag sigurado ka na. Kailangan talagang tumama. Lo, hindi ko po talaga kaya eh. Maawa naman po kayo sa akin. Hindi ko po kayang pumatay ng tao. Kung hindi mo gagawin to, mamamatay tayong lahat dito, Vida. Isipin mo, maraming buhay ang nakaasa sa'yo ngayon. Seryoso kami, Vina. Pinagkakatiwalaan ka namin. Kung hindi mo kami tutulungan, wala na kaming pag-asa. Apo, alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong kasalanan ko to. Ako ang nagpasimuno. Sinunod ko lang ang gusto ng taong yun at maraming nadamay dahil doon. Maling-mali ako na naniwala. Akala ko magiging ligtas tayo. Ang sabi niya po sa akin, isa po siyang manggagamot na sinumpa ng mga aswang na agapas. Hinuli niyo raw po siya sa kanilang probinsya tapos dinala po dito. Hindi yan totoo, Vida. Niloloko ka lang niya. Ginagambala ka niya para paglaruan ang isip mo. Para masira ang tingin mo sa akin at para siya na mismo ang magwakas sa akin. Nakita mo kanina, tumakas siya nang magkaharap kami. Traitor siya. Napilitan na lang akong kunin ang baril kay Lolo at agad umalis ng kwarto. Pakiramdam ko, tinraidor ako ng lalaking yon. Hinanap ko siya sa loob ng mansyon. Nawala ang takot ko dahil sa sama ng loob. Ayoko sa mga sinungaling gaya ni Kuya Gregor. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Norman. Agad kong tinago ang baril sa likod ko. Vina, buti nakita na kita. Pasensya na at bigla akong nawala kanina. May hinahanap kasi ako kaya umalis ako nang hindi nagpapaalam. Ano naman ang hinahanap mo ha? Nagsasalita pa ako tapos bigla kang umalis? May hinahanap akong isang tao na sobrang mahalaga sa akin. Ako rin eh. May hinahanap din akong tao. Sino naman ang hinahanap mo? At anong tinatago mo sa likod mo? Ano ba? Huwag mo nang tignan. Baril? Bakit may baril ka? Parang lolo mo na papatayin kami. Akala ko ba iba ka sa kanya? Pero minana mo pala ang ugali niya. Hindi. Hindi ako mamamaril ng tao. May kailangan lang akong patayin para mawala ang mga aswang. Ano? Sino naman yung taong yan? Ang taong isa sa mga kasali sa paligsahan. Isa siyang aswang at ako lang daw ang makakapatay sa kanya, sabi ni Lolo. Ang pangalan niya ay Gregor. Ano? Hindi mo pwedeng patayin si Gregor. Malaki yung may tutulong niya para matapos ang kasamaan ni Lolo. Ano? Pero ang sabi ni Lolo, isa daw siya sa namumuno sa paligsahan eh. Nagpanggap lang daw siyang kasali. Paniwalaan mo ko, Vina. Alam kong hindi tayo matagal na nagkakilala. Pero totoo to. Hindi siya ang kalaban. Si Gregor ang nagbabantay para hindi kumalat ang mga aswang. Nagpakasakali lang siya para kontrolin ang sitwasyon. Pero kanina naputol ang lahat. Ano? Oo. Sabi niya nga na manggagamot siya. Sinumpa raw ng aswang na si Agapas. Nawalan man siya ng kakayahan bilang manggagamot. Hindi naman nawala yung kakayahan niyang lumaban at protektahan ng iba. Ang sabi mo sa akin kanina,
hindi mo siya kilala. Pero bakit kung makapagsalita ka? Bakit parang alam mo ang kanyang pinagmulan? Sasagot pa sana si Norman sa akin nang may isang aninong dumaan ng napakabilis. Hinila niya ako at doon lumitaw ang isang aswang. Sumalakay ito sa amin, kaya napasigaw ako sa sobrang takot. Si Norman agad ang humarap. Dali-dali niya itong pinatay. Hinatak sa ulo at binali ang leeg ng aswang. Ang galing mo naman! Paano mo nagawa ang bagay na yun? Hindi na importante kung paano. Kukunin ko na muna tong baril mo. Huwag mo hayaang may mamatay dahil sa maling akala. Wala talagang katotohanan ng sinasabi ng lolo mo na siya ang pasimuno ng paligsahan. Siya mismo ang nagplano ng lahat. At hindi ko maintindihan bakit ikaw ang pinipilit niyang pumatay ng isang tao. Dahil nga may usapan daw silang dalawa. Ewan ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko eh. Masyado na ako naguguluhan. Hindi ko na alam kung sino ang kakampi ko. Kalaban eh. Hindi mo ako kakampi at hindi mo rin ako kaaway. Nandito lang ako para tumulong kung kailangan. Sandali, kailangan nating mahanap si Aling Fatima. Baka napatay na rin ang mga aso ang matandang yun eh. Sige, hanapin natin si Aling Fatima. Pero kailangan makita muna natin si Gregor. Kailangan natin siya makausap bago tayo magdesisyon. Nagsimula kaming maghanap sa loob ng mansyon, pero biglang nawala ng kuryente. Binuksan ko ang mga bintana para makapasok ang sinag ng buwan. Lumabas muna kami ng mansyon dahil sobrang dilim sa loob. Natapakan ko ang isang bangkay. Wasak ang tiyan at dibdib. Tanging sinag ng buwan ang nagbibigay silweta sa mga halimaw na kumikilos sa dilim. Nararamdaman ko sila, pero hindi namin sila makita. Ayos ka lang ba, Vina? Hindi. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa akin. Sana pala hindi na lang ako nagka-interes na manood na ganitong paligsahan eh. Dahil wala palang kaligtasan. Kaya pala simula noon pa, paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Aling Fatima na mas ligtas ako kapag hindi ako makapanood. Ibig sabihin, alam na pala ni Aling Fatima ang nangyayari. Bakit hindi niya sinabi agad sa'yo para hindi ka na nagulat? Wala siyang balak sabihin sa akin. Siguro, dahil na rin sa takot niya kay lolo ko. Ang ayaw kasi ni lolo sa lahat ang pinangungunahan siya eh. Bago pa man gaganapin ng paligsahan. Doon ko lang nalaman na may involved palang mga aswang. Narinig ko kasi si Lolo at Jeric na nag-uusap eh. Kailangan natin iligtas yung mga kailangan ng tulong. Tatawag muna tayo ng atensyon na tayo silang exit plan. Ikaw, lagi kang nasa likuran ko. Huwag kang lalayo. Hahanapin natin si Aling Fatima pag sigurado ng hindi delikado. Kailangan din natin hanapin si Gregor. Kung may pag-asa pa, doon yan magsisimula. Huwag kang mawawala sa tabi ko. Ang mga bisita ay nagmistulang mga hayop na pinagpapatay ng mga nilalang na minsan nilang tinawanan. Naniniwala talaga ako sa karma. Nakakalungkot isipin na napakaraming nagbuwis ng buhay dahil lang sa paligsahang ipinagdiriwang ni Lolo. Alam mo, may natatanaw akong maliit na kubo doon. Pwede ba tayong pumunta ron? Pribadong kubo yan. Si Lolo lang ang may karapatan na lumapit dyan. Nagkaedad na ako ng ganito. Ni isang beses ay hindi pa ako nakakapasok dyan. Ang mga malalapit na taong negosyante at si Mayore lang ang makakapasok dyan. Ano? At bakit ganun? Ano bang meron sa kubo na yan at ayaw kanyang papasukin? Masunurin kasi ako, Norman eh. Kapag sinabi ni Lolo sa akin na bawal, sumusunod na lang ako. Halika, lapit tayo ron. Pakiramdam ko may tao sa loob. Hindi ako mapalagay. Nandun si Lolo sa loob ng mansyon. Hindi siya lalabas gayong alam niyang delikado dito. Kasama niya dun sina Jeric at Mayora. Basta sumama ka na lang sa akin. May kailangan tayong malaman. Sumunod ako kay Norman at habang naglalakad kami,
Naririnig ko ang mga alulong ng mga halimaw mula sa loob. Dahan-dahan kaming sumilip sa dingding at hindi ko inaasahan ang eksenang bumungad sa amin. Nandun si Lolo, nakatayo sa gitna, habang ang mga aswang ay nakaluhod sa harapan niya. Parang mga alipin. Para silang sumasamba. Para bang Diyos ang tingin nila kay Lolo. Klaro na, Vina. Maaring kontrolado ng mga aswang ang lolo mo. O baka siya mismo ang kumukontrol sa kanila. Hindi natin alam kung kakampi ba siya o kalaban. Hindi maaaring maging kalaban si Lolo dahil hindi niya ako hahayaan na mapahamak eh. Talaga ba? Sigurado ko bang iniisip mo yan ng malinaw? Kung mahal ka niya, bakit kanya pinapunta sa labas para hanapin si Gregor? Alam naman niyang delikado. Kung talagang gusto ka niyang protektahan, dapat nasa ligtas ka. Hindi sa gitna ng gulo. Pwera na lang kung may ibang dahilan siya. At ano naman ang maaaring ibang dahilan na? Ang lolo mo lang ang makakasagot yan, Vina. Pero kung ako sa'yo, maganda ka sa kung anong totoo ang lalabas. Biglang nakita namin si Mayora na papasok sa may kubo. Nagulat pa siya nang makita ang mga aswang. Maingat kaming nagtago ni Norman. Gusto naming malaman ang totoo. Kung ano ba talaga ang dahilan ni Lolo at bakit siya nagdiriwang ng ganitong paligsahan taon-taon. Hindi kita pinatawag dito, Mayora. Wala kang karapatang pumasok sa kubo ko. Ang mga aswang ba na yan? Sila ba yun ang uhuli ng mga tao kanina? Bakit nandito sila Don Ismael? Paano mo nagagawang pakalmahin ang mga halimaw na yan? Wala ka talagang tiwala sa akin, Mayora. Sa tingin mo ba, kung mahina ako, madadala ko rito ang mga aswang na to? Matalino akong tao kaya simula pa noon, di minsan hindi niyo ako natalo. Kapag nalaman to ng apo mo, sigurado magagalit siya sa'yo. Sinadya mo mangyari ang lahat ng ito, hindi ba? Ginawa mong pagkain ng mga aswang ang mga tao. At ano ngayon kung ganon? Ang mga tao ipinakain ko ay mga traitor, adik at baliw. Walang silbi sa lipunan. Ang mga aswang na yan sa harapan mo ang mga alipin ko. Hindi ka nila sasaktan. Basta mapatunayan kung kakampi kita. Hindi mo kailangang pagdudahan ng katapatan ko, Don Ismael. Simula pa nooy nasa panig mo na ako at mananatili ako roon. Isa-isang hinila ni Mayora ang buhok ng mga aswang. Nang luminaw na ang mga mukha nila sa paningin ko, kinilabutan ako. Mahahaba ang kanilang mga pangil, naglalaway at halatang gutom na gutom. Matutulis at maitim ang mga kuko nila. Sapat para wakwakin ang tiyan at dibdib ng tao para lang makuha ang laman loob. Hindi lang yan ang magpapahina sa'yo, Vina. Marami ka pang hindi alam tungkol sa paligsahan at kung bakit parang gusto ka ng lolo mo na gawing pagkain ng mga aswang. Hindi ako ipapakain ng lolo ko sa aswang. Pakiusap, Norman. Huwag mo naman ako saktan ng sobra oh. Dahil sa nakita ko, hindi ko alam kung dapat pa ba ako magtiwala kay lolo pagkatapos ng gabing to eh. Huwag mo munang piliting isipin yan. Tapusin muna natin ang gabi at saka mo malalaman ang buong kwento. May malalaman ka at may mawawala rin. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Wala akong karapatan na sabihin ang lahat sa'yo. Gusto kong marinig mo mula sa kanya mismo. Kaya nga dapat ikaw ang makarinig sa totoo. Kakausapin ko ang lolo ko. Huwag! Kung lalapit ka, puputulin ka nila. Ngayon na alam mo na may aswang na alipin niya. Huwag ka munang lumabas. Mapapahamak ka lang. Masama ang lolo ko. Pero hindi niya ako kayang patayin. Yan ang akala mo. Sandali na lang, Vina. Malalaman mo rin ang totoo. Yung pagtatanggol mo sa kanya ngayon, pwede maging galit bukas. Akmang aalis na sana kami para hanapin si Gregor. Pero biglang narinig kong binanggit ni Jeric ang pangalan ko. Dahil doon, lalo akong nagtaka at kinabahan. Mas pinili kong manatili at makinig. Gusto kong malaman kung ano pa ang dapat kong malaman.
Alam naman namin dun, Ismael. Hindi biro yung paligsaang ginawa mo. Siyempre, may kinikita ka rito, di ba? Lahat ng nangyayari sa asyenda mo, may benepisyo sa'yo. Hindi ito tungkol kay Vina. Tungkol to sa'yo lang. Ikaw nga, negosyante, Jerry. Kahit singkong duling may halaga sa amin. Lahat tayo, gumagawa ng masama para mapanatili ang yaman at kapangyarihan. At ikaw din, Mayor. Korap ka rin ba sa bayan na to? Alam ko ang sikreto mo. Marami kang pinapatay na katrabaho para ikaw na lang ang manatili. Ibang ginagawa namin sa'yo. Paano kung may makalabas mula rito at kumalat ang nangyari? Malaki ang risk na madamay kami dahil sa'yo. Walang makakalis ng buhay sa asyenda ko. Nasa plano ang lahat nito. Hindi ako tanga para gumawa ng kung ano-ano nang hindi niisip ang kahihinatnan. Paano ka na kasi sigurong patatagalin ng mga alipin mong aswang yung mga tao? Maraming nagtatago rito sa bawat sulok. Paano mo sila mahuhuli lahat? Huwag kang mag-alala. Hindi aabot ang alas 12 ng gabi nang hindi nauubos ang iba. Alas 11 pa lang, marami pang mangyayari bago magsikat ang umaga. At ang apo mo, hindi kaya't baka siyang magdigtas o magpalala bukas? Halipin, umalis kayo at hanapin niyo ang apo ko. Dalhin niyo siya sa akin ang buhay. At sino mang magtangkag tumulong sa kanya, patayin ninyo. Matapos utusan ni Lolo ang mga aswang, mabilis naman silang lumabas ng kubo. Buti na lang at maayos ang pwesto namin ni Norman sa likod dahil natatakpan kami ng matataas na damuron. Matapos ang gabing ito, tsak uulan na naman ang biyaya sa inyo. Tama ka. Hindi ito basta palabas. Taon-taon ko itong itinaraos para mapanatili ang kayapanan at estado ng aming angkan. Akala ni Vina, mamamanin niya lahat to. Hindi niya alam na wala na siyang bilang sa mga plano niyo. Mahalaga sa akin ang apo ko. Alam niyo yan. Simula maliit pa siya. Binigay ko na sa kanya ang gusto niya. Kahit hindi niya hinihingi, tinutustusan ko. Oo, pero hindi ba't literal na may pakinabang ka sa pag-aalaga sa kanya? Ilang taon mo nang inaalagaan niyang bata para siyang donya ng mansyon mo. Hindi ka ba napapagod na? Hindi. Lalo kong nakikita ang bunga ng ginagawa ko sa kanya. Pero ngayong gabi, kailangan nang tapusin ang buhay niya. Napaluha ako ng mga sandaling yon. Ang sarili kong lolo. Pinaplano palang patayin ako ngayong gabi. Gusto ko siyang sumbatan. Gusto kong tanungin kung bakit. Pero alam kong kamatayan lang ang aabutin ko kapag lumabas ako at nagpakita. Hinawakan ako ni Norman sa braso at pinisilyo ng mahigpit para pakalmahin ako. Vina, huwag ka magpadala sa emosyon mo. Kailangan tahimik lang tayo. Huwag tayong gagawa ng kahit anong ingay. Baka mahuli nila tayo. Isang demonyo ang lolo ko. Paano niya magagawang ipapatay ako ngayong gabi? Sa anong dahilan? Malalaman din natin yun mamaya. O baka mas mabuting, huwag na lang. Ang importante ngayon makalis tayo. Hanapin natin si Gregor. Siya lang ang makakatulong sa atin. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang dahilan ni Lolo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Alam mo masasaktan ka pero gusto mo pa rin harapin lahat. Sana lang handa ka sa katotohanan kapag narinig mo na. Lumabas sila ng kubo. Kaya napasiksik ako lalo kay Norman. Doon ko tuluyang naintindihan ang lahat. Pare-pareho silang masasama. Sina Mayora, Jeric at si Lolo. Bakit kailangan patayin si Vina? Sa'yo naman siya mabait, maganda. At hindi karapat-dapat sa ganito. Kailangan niyang mamatay para lalo pang sumagana ang yaman ko. Para mapanatili ang kayamanan. Isa sa Vina sa kailangang ihandog sa mga aswang. Ano? Ilang taon mo siyang inalagaan, tapos ipakakain mo lang sa aswang? Paano mo nagawa yun doon, Ismael? Yan ang huling utos sa akin ng mga aswang. Sila ang nagdadala ng biyaya sa asyenda ko. Hindi ko pwedeng suwayin ang kanilang hiling.
Kung kailangan gawin para maprotekta ng daloy ng kayamanan, gagawin ko. Kaya gusto ko mapatay ang lalaki yun dahil siya lang ang nakakaalam ng buong plano. Kung pumalyaman, may paraan ako. At kung pumalpak? Bibigyan ko siya ng gantimpala at ako mismo ang magtatapos sa apo ko kung kinakailangan. Para akong sinaksak sa dibdib sa mga nalaman ko. Gusto ko lang tumakas sa hasyenda ngayong gabi para mailigtas ang sarili ko. Mabilis akong tumakbo palayo sa kubo ni Lolo, pero agad din akong hinabol ni Norman. Vina, saan ka pupunta? Hindi ako pwedeng mapatay ni Lolo. Kailangan ko makaalis at nang may salba ko ang aking buhay sa kamatayan. Bago tayo umalis, hanapin muna natin si Gregor. Hindi tayo pwedeng umalis nang wala siya. Ikaw na lang ang maghanap sa kanya. Walang patutunguhan kung sasama ako sa iyo eh. Hindi ka naman magaling makipaglaban para maprotektahan mo ko laban sa aswang at sa lolo ko eh. Kaya kitang protektahan, Vina. Isa akong manggagamot. Nandito ako hindi lang para tumulong sa mga tao, kundi para iligtas din si Tito Gregor. Tiyuhin mo ang taong yun? Oo, siya ang tiyuhin ko. Isa rin siyang manggagamot noon bago siya sumpain ng aswang na si Agapas. Pinaglalaroan lang siya ng lolo mo, kaya kailangan kong iligtas siya. Nasabi ko na sa iyo noon pero hindi ka naniniwala. Saan naman natin nahanapin yung taong yun, Norman? Baka nakatakas na siya eh. Hindi siya aalis hanggat hindi kami nagkikita. May tagpuan kami. Doon kami magkikita kapag nagsimula ang kaguluhan. Tagpuan? Oo, doon sa tagpuan namin. Doon ako nagpunta kanina. Kinausap ko siya habang nagsisimula ang kaguluhan. Halika na, Vina. Sa pagkakataong ito, sumama ka na sa akin kung gusto mong mabuhay. Hinila niya ako papunta sa likuran ng hasyenda. Alam kong bihirang pumunta si Lolo Ron kasi hindi niya pinapalinis at sobrang taas na mga damo. Biglang may tumawag, si Aling Fatima, kaya pareho kaming napatigil. Si Aling Fatima. Kailangan na nating bumalik. Halika na. Dadalhin natin siya sa ating pag-alis. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan natin siya? Oo. Mabait din si Aling Fatima. Kung ganun, balikan natin siya. Vina, nakatakas lang ako sa kulungan nila. Mag-ingat ka, Iha. Sumama ka kay Norman. Siya lang ang makapagliligtas sa'yo. Paano naman po kayo? Matanda na ako, Vina. Ayos lang kahit mamatay ako. Ikaw ang mahalaga dito. Norman, mangako ka sa aking ilalayo mo si Vina sa hasyenda. Kahit anong mangyari. Huwag mo siyang ibabalik sa lolo niya. Oo nga po. Kailangan na nating umalis bago pa tayo maabutan. Tara na. Vina, masaya ako na sa wakas alam mo na ang totoo. Huwag kang magpapagamit sa kanila o kahit kanino. Tandaan mo, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. At sa gabing ito, ikaw lamang ang makapagliligtas sa sarili mo. Wala kaming nagawa dahil ayaw sumama ni Aling Fatima. Kaya nagmadali kaming umalis sa hasyenda ng gabing yon. Pagdating namin sa tagpuang sinabi ni Norman, nandun na si Kuya Gregor, naghihintay sa amin. Norman, mabuti at nakarating ka na. Bakit mo sinama ang apo ng matandang yon? Nakakasigurado ba tayo na hindi nila tayo matutuntun dito? Walang halaga ang babaeng ito para sa lolo niya, kaya ako siya iniligtas. May problema ba, Tito Gregor? Wala naman. Ayos lang ako. Alam niyo po bang, gusto kang ipapatay sa akin ng lolo ko? Buti na nga lang po at nagkita kami ni Norman eh. Gusto niya akong ipapatay dahil natatakot siyang mabunyag ang katotohanan. Nawalan ako ng lakas nang isumpa niya ako, kaya hindi ko kaya makipaglaban at kinailangan kong tumakas. Sabi niya pa po, ikaw daw ang pasimuno ng lahat. Nakikisali ka lang daw sa paligsahan, pero ikaw daw talaga ang nagplano ng lahat eh. Hindi yan totoo. Hinuli niya ako kasi napahina ako dahil sa sumpa ni Agapas.
Isang aswang na may kapangyarihang manumpa at magpaalipin ng iba pang mabababang uri ng aswang. Kinamit nilang paligsahan bilang palabas para mas maraming dugo ang maiaalay. Sinadya to ng mayor, ng ilang negosyante, at ng lolo mo para kumita. Imbitado ang iba para mas dumami ang magdadahak-duhak. At sa bawat pagdaloy ng dugo, dumadaloy din ang kayamanan ng asyenda nila. Kaya pala, pati ako gusto nilang ipapatay sa mga aswang. Kung ganon, plano pala talaga tong lahat. Hindi lang ni Lolo, kundi lahat ng mga taong malapit kay Lolo. Habang nag-uusap kami sa gitna ng gubat, bigla naming narinig ang malakas na pagaspas ng malalaking pakpak. Napatingin kami sa isa't isa. Halatang kabado at handa sa kung anuman ang paparating. Bilisan na natin. Paparating na ang mga aswang. Hindi nila tayo naaamoy. Hindi nila malalaman kung saan tayo pupunta. Baka may nakakita sa'yo na pumunta rito. Si Aling Fatima lang ang nakausap namin eh. Hindi ako sigurado kung mapagkakatiwalaan ng matanda. Siguro hindi na tayo dapat bumalik para makausap siya. Hindi magagawa ni Aling Fatima. Ang traitor rin ako. At paano ka nakakasiguro dyan, ha? Kung itinuro niya tayo, saka lang natin malalaman. Hindi nila tayo matutuntun kung hindi siya nagsabi. Tigilan niyo na yung pagtatalo. Kailangan lang natin makaalis agad. Lumayo at tumakas. Tumakbo kami sa gitna ng kagubatan para lang makalayo sa kanila. Pero biglang may nilalang na bumagsak mula sa ere at hinarangan kami. Isang aswang. Sa isang iglap, nagbago ito ng anyo. Tao na. Walang iba kundi si Jeric. Saan ka pupunta, Vina? Hindi mo pa nga nagagawang inutos ng lolo mo, tatakas ka na? Walang makaalis ang buhay dito. Kung gusto niyong tumakas, sige tumakas kayo. Pero iwan niyo si Vina. Bakit namin siya iiwan? Kaya kong labanan kayo kahit mag-isa lang. Mahalaga sila sa akin. Ilang oras na lang sisikat ng umaga. Hindi na kayo makakatakas. Hala, hindi kayo makakaalis ng buhay dito, Vina. Sabihan mo na lang yung tagapagligtas mong yan na umatras. Hindi ako sasama sa'yo, hayop ka! Alam ko na ang lahat! Oo naman. Alam mo na ang lahat dahil sa mga kasama mong to. Ilang taong ka rin inalagaan ni Don Ismail, kaya dapat lang singiling ka niya. Sana nga, hindi niya na lang ako inalagaan eh. Kung ito lang din pala ang mangyayari. Anong klaseng tao siya? At gusto niya akong ipapatay? Narinig na naman namin ang pagaspas ng mga pakpak mula sa itaas. Nang tumingala ako, nakita ko ang isang manananggal na umiikot sa uluhan namin. Agad akong pinagitnaan ni na Kuya Gregor at Norman. Handang ipagtanggol ako. Alam ko naman na magkakaroon ng laban ngayon, kaya inihanda ko talaga to. Ipakita mo na yung mga pangontra mo, Norman. Sigurado ako, paparating na sila. Pumunta tayo doon, sa kanto ng may puno, doon ko inilibing yung mga gamit ko. Pangontra? Anong pangontra ang dala mo? Huwag ka nang usisero, sumama ka na lang. Tumakbo kami papunta sa isang malaking puno ng kahoy. May palang naroon sa puno, kaya yun ang ginamit ni Norman para hukayin ang nakalibing niyang pangontra. Biglang umatake ang manananggal kay Norman. Pero mabilis na sinipa ni Mang Gregor ang halimaw. Hindi ka! Alam kong ikaw yan, Mayora. Akala mo ba mapipigilan nyo si Norman sa pagkuha ng pangontra? Wala na kayong takas, Tay. Papatayin ni Don Ismael si Vina. Huwag na ninyo hintayin pa ang iba't ibang mangyayari kapag dumating siya. Kung ako sa inyo, isuko na lang ninyo si Vina sa akin at tumakas na kayo. Ito na ang pangontra, Tito Gregor. Sige, protekta mo si Vina. Ako na kukuha niyan. Diyos ko, natatakot na talaga ako. Mapapatay niya ba sila, Norman? Baka oo, baka hindi. Huwag ka muna magsalita. Lalo lang akong kinakabahan kapag kinakabahan ka rin eh. May kinuha si Kuya Gregor na itak mula sa bag na nilibing ni Norman.
Binigyan din niya ako ng isang mahabang kawayan, manipis, pero sobrang talas. Si Norma naman, kinuha ang kakaiba niyang espada, na sabi niya ay minana pa raw niya sa kanyang lolo. Vina, ito asin at bawang. Isaboy mo yan sa mga aswang mamaya. Sige po. Mapapatay po ba nito ang mga aswang? Grabe, tanong ka ng tanong, Vina. Kunin mo na lang at isaboy mo sa kanila para huwag ka nilang malapitan. Oh, sige. Sandali lang po Ramdam ko na yung malakas na presensya ng aswang na si Agapas. Papalapit na ang lolo mo. Malalaman mo na rin kung ano talagang pagkatao niya. Vina, ito ang tatanda mo. Huwag kang magpapaniwala sa kung ano man ang sasabihin niya sa'yo. Susubukan kanyang utuin para makuha ang loob mo. Hindi na ako magpapauto sa kanya. Nalaman ko na ang totoo kay Kuya Gregor. Tapos na ako sa mga panahong naniniwala ako sa mabuting pinapakita niya. Narito na ang lolo mo, Vina. Sumama ka sa amin. Si Don Ismael, ang tunay mong kamag-anak. Wala ka mapapala sa kanila. Gagamitin ka lang nila. Alam ko na ang lahat. Kayo ang gagamit sa akin. Kaya kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako maniniwala. At kanino ka naman maniniwala? Sa mga taong yan na mga traidor. Maayos kayo ng lolo mo. Kaya't siguraduhin mo lang na hindi ka malalagot sa kanya. Bigo kang patayin ang lalaking yan, gaya ng inutos ng lolo mo sa'yo. Huwag mo lang dagdagan ang kasalanan mo sa kanya, Vina. Nang mga sandaling yun, dumating si Lolo. Nakasunod sa likuran niya ang mga aswang na parang mga alipin. Tumingin siya sa akin at sumenyas na lumapit ako. Napailing ako habang nakatitig sa kanya. Ang lolo ko. Akala ko noon, siya na ang pinakamabuti sa lahat. Lumapit ka sa akin, Vina. Huwag ka batako. Papatawarin kita sa pagkabigo mo sa akin. Hindi po! Sinungaling kayo! Papunin niyo ako! Kaya paano niyo ako maatim na ipakain ako sa mga aswang? Simula nung bata pa lang ako, madalas niyo nang sinasabi na mahal niyo ako, na hindi niyo kayang mabuhay kung wala ako. Dahil ako lang ang natitirang alaala mo sa mga magulang ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na yung mga nagawa ko. Pabawi na ako, Apo. Hindi na kita ipapakain sa mga aswang. Halika na, bumalik na tayo sa mansyon. Hayaan mo na mga alipin natin ang pumatay sa kanila. Wala kang kinalaman sa mga yan. At bakit ikaw? Kaano-ano mo ba talaga si Vina? Hindi mo rin naman siya kadugo, hindi ba? Para bang manahimik ka? Hindi ikaw kausap ko, ang apo ko. Norman, anong sinasabi mo na hindi niya ako kadugo? Bakit hindi mo siya tanungin? Oh, Don Ismael, hindi ka pa rin ba aamin? Sabihin mo na kung bakit mo talaga inaalagaan si Vina. Bago ako pumasok sa asyenda mo, pinag-aralan ko ng pinagmula mo. Alam kong hindi mo tunay na apo si Vina. Ano? Oo, tanungin mo siya. Harapin mo siya, Vina. Lo, anong sinasabi niya? Aminin niya naman po sa akin ang totoo. Ano po ba talagang ibig niya sabihin? Oo na, hindi kita tunay na apo. Pero minahal kita, Vina. Higit pa sa dugo. Hindi kita pinabayaan. Sabihin mo nga, kailan ba ako naging masama sa'yo? Ngayon ka lang naman nagalit dahil sa mga desisyong hindi ko pinag-isipan. Hindi niyo ako totoong apo. Pero paano? Sabi niyo, ang nanay ko ay anak mo. Tinago ko sa'yo ang totoo kasi ayoko masaktan ka. Oo, Vina. Umaamin na ako. Pinagplanuhan kong ipapatay ka. Pero nung huli, napagtanto ko hindi ko kaya. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Inuuto ka lang niya, Vina. Huwag ka maniwala. Para akong sinuklaban ng langit sa natuklasan ko. Wala nang mas masakit pa kesa malaman na hindi ko pala siya totoong lolo. Doon ko lang naintindihan kung bakit gusto niya akong ipakain sa mga aswang para lang madagdagan ng kayamanan niya. Dahil hindi naman pala niya ako kadugo. Hindi na ako maniniwala sa sasabihin mo.
Ngayong alam ko nang hindi mo ako tunay na kadugo. Bakit naman kita pakikinggan? Mas lalong madali lang sa'yo ang pagpatay sa akin dahil hindi mo naman ako kaano-ano. Mukhang hindi mo na siya mauuto, Don Ismael. Jerry, alam mo na kung anong gagawin mo. Kita mo na, hindi nga talaga kayo nag-insist sa mga naging desisyon mo. Mas lalo niyo lang pinapatunayan sa akin na sinungaling talaga kayo. Sobra na ang oras sa sinayang ko sa'yo, Vina. Wala kang utang na loob. Dapat ka magpasalamat ka binuhay pa kita. Binigyan kita ng marangyang buhay. Pero ngayon, buhay mo lang ang hinihingi ko. Ayaw mo pang ibigay. Gusto kong mamatay ka ngayong gabi, Vina. Ipapapatay mo ako sa mga aswang para lang dumami ang mga kayamanan nyo. Hindi ka lang mamamatay tao. Halimaw at sakim ka pa. Tumahimik ka! Lalo mo lang pinapainit ang dugo ko sa mga pinagsasasabi mo. Sa tingin mo ba, kaya ka nalang protektahan? Ikaw, Gregor, wala kang karapatang lumaban sa akin. Isinumpa na kita noon pa. Ang kailangan mo lang gawin para manatiling buhay ay sumunod sa gusto ko. Binata pa ako nang isinumpa mo ko, Don Ismael. Matagal na akong naninilbihan sa inyo. Pero ngayon, pagod na ako. Pagod na akong sumunod sa halimaw na nag-aakalang siya ang Diyos. Akala namin ang mga nakasunod lang kay Lolo ay yung mga aswang niya. Pero dumating pa ang iba. At doon namin nalaman na may mga bisita rin palang aswang. Ang mga akala naming nakaligtas, mga halimaw din pala, kagaya ni Lolo. Ito ang usapan natin, Don Ismael. Kapag ako ang nakapatay kay Vina, mapapasakin ang dugo niya. Ipapakain mo pa ang bangkay sa ibang aswang? Handa ako magukay ng ginto para sa'yo. Basta maiinom ko ang dugo niya. Sige, usapan ay usapan. Vina, alam mo ba na kapag ako ang pumatay sa'yo, magkakaroon akong walang hanggang buhay? Sandali, bago niyo pa siya patayin. Gusto ko malaman mo, Vina, ang totoong lola mo ay si Fatima. Nasa paganib siya ngayon. Ano? Hindi nila papatay ng lola mo hanggat hindi ka sumasama sa kanila. Huwag kang maniniwala sa kung ano man ang sasabihin nila. Mapapasakin ang dugo mo, Vina. Naging malaking aso si Jeric at mabilis na umatake sa kinaroroonan namin. Binukot ko agad ang asin at bawang na binigay sa akin ni Kuya Gregor kanina. Kasabay niya umatake ang iba pang mga aswang. Inasinta ko sila ng asin. Ang mga tinamaan, umatras kaagad. Pero yung asong aswang, tuloy pa rin sa paglapit. Hinarang siya ni Norman at malakas na sinuntok sa panga. Kaya napaatras din ang halimaw. Ano na, Jerry? Kung tutuusin, kahit wala tong espada ko, kaya kitang patayin. Vina, maganda ka. Pinapalibutan na tayo ng mga alagad ng lolo mo na mga aswang rin. Tago lang ng asin at bawang sa bulsa mo. Tapos, pabigla mong isaboy sa lahat. Sabunin mo sila. Itapo mo sa mukha nila. Huwag kang magpanik. Konting tiyaga lang. Sige po. Ako na ulit ang haharapin ninyo. Si Vina lang ang gusto ko. Isuko nyo na siya. Sige na, manananggal. Lumapit ka pa. Kita mo tong laman lobo na lumalabas? Puputulin ko yan gamit tong espada ko. Lumapit ka! Hindi mo ako mapapatay, Jeric. Marami pa akong asin at bawang dito. Pangkaraniwang aswang lang si Jerry. Pero kahit ganun, malakas siya. Lulubog din sa asin at bawang. Tuloy mo lang ang pagsaboy, Vina. Bantayan mo kung yung mga paa niya kapag nagukay na ng lupa. Ibig sabihin, naghahanap na siya ng pagkakataon para umatake. Hindi kita hayaan mapatay, Vina. Pangako ko to sa lola mo. Sabi ko na nga ba, si Aling Fatima ang nagturo kung nasan tayo. Malamang, tinakot nilang matanda. Pagkatapos natin silang mapatay, bumalik tayo sa mansyon at hanapin si Lola Fatima. Oo, at kung mapatay din ang lolo mo, mapapasayo ang kayamanan niya. Dapat tanda ka na rin sa mga susunod. Sumugod na naman ang asong aswang, pati ang manananggal at ang iba pang mga halimaw.
Agad akong sumaboy ng asin at bawang sa paligid. Sina Kuya Gregor at Norma naman ay tumalon sa ere. Sabay tagaan ng itak at espada ang mga aswang na umuusok ang katawan habang namamatay. Marami silang napatumba. Pero ang manananggal at ang asong aswang ay nanatiling malakas. Biglang nagpalit anyo si Jeric. Mukha na ulit siyang tao, pero nanatiling mahahaba ang kanyang mga kuko at pangil. Hindi niyo talaga isusuko si Vina? Sige, papatayin ko kayo. Aba, kanina ka pa umaatake pero hindi ka naman tumatama. Tanggapin mo na lang na alipin ka ni Don Ismail. Ano? Hindi ako alipin! Alipin? Alipin na negosyante. Inuuto kayo ni Don Ismail kasi alam niya mapapakinabangan niya kayo. Mga mangmang pala kayo. Akala ko ba na may milit ka magnegosyo dahil mayaman ka? Tapos, uutusan ka lang pala. Huwag kayong maniwala sa kanya. Dapat kayong maniwala sa amin. Jerry, nag-iisip ka ba talaga? Kung totoo ngang nagbibigay ng walang hanggang buhay ang dugo ni Vina, bakit hahayaan ka pa ni Don Ismail na inumin mo yun? Plano niya lang na ikaw ang unang sumugod. Kapag napatumba mo kami at nakuha mo si Vina, papatayin ka niya pagkatapos. Oo nga no, bakit di ko naisip yun? Huwag ka magpautos sa kanila, Jerry. Inuuto ka lang niya, maniwala ka sa amin. Bumaling ang tingin ni Jerry kay Lolo Ismael at bigla niya itong inatake. Sa sobrang galit, nagbagong anyo si Lolo. Naging aswang siya. Mabilis niyang sinunggaban si Jeric sa leeg. Binali yun at sabay pinutol ang ulo niya. Nakakatakot siyang tingnan. Mahaba ang dalawang sungay. Mabangis ang mukha. Mahahaba ang pangil at naglalagablab sa pula ang mga mata. Nakakasindak talaga ang itsura niya. Ano, Mayora? Gusto mo bang maging katulad ni Jerry? Huliin mo si Vina at saka ko iinumin ang dugo niya. Hindi ako susunod sa iyo kahit patayin mo ba ako. Ganun ba? Susunod kita kay Jerry kung yun talaga ang gusto mo. Hindi! Lason niya mula sa kuko mo. Mabilis kumalat sa katawan ko! Ako'y makapangyarihan. Taglay ko rin ang lakas ng isang gabunan, kaya hindi niyo ako matatalo. Si Lolo Ismael mismo ang pumatay sa mga aswang na kalahi niya. Pagkatapos niyang maubos ang mga ito, humarap siya sa amin, galit na galit. Itinuro niya ako at agad na umatake. Sinalag ni Norman gamit ang espada ang mga matutulis na kuko ni Lolo. Pero sa lakas at bilis ng galaw nito, napapaatras si Norman sa bawat hampas. Norman, may laso ng mga kuko niya. Kaya mag-ingat ka. Huwag mo hayaang makalmot ka. Kuya Gregor, ano pong gagawin natin? Sabuyan mo siya ng asin, Vina. Pagkatapos, ako nang sasalakay. Sige po. Tatapusin na kitang agapas ka! Ito pa, para sa'yo! Isasama ko kayo lahat sa hukay ko! Wala kang maisasama. Dahil ikaw lang ang mag-isang pupunta doon. Dito matatapos ang kasamaan mo. Pero bago yan, tumingin ka muna sa langit. Malapit nang magbuok ang liwayway. Hindi na natin kailangang hintayin pang sumikat pa ang araw para tapusin to. Ha! Ang galing mo talaga, Norman. Napakalakas mong nilalang. Alam ko malakas at mabilis si Agapas, kaya pinag-aralan ko muna ang mga kakayahan niya bago ako sumugod dito. Ngayon, tapos na ang laban. Tapos na rin ang mga aswang. Masasabi kong isa na akong tunay na manggagamot na pumapatay ng mga nilalang na masasama. Bumalik na tayo sa mansyon na tinigtas si Aling Fatima na siyang totoong lolo ko. Oo, tara.
Mabilis kaming bumalik sa mansyon ng mga oras na yon. Pagsikat ng araw, ramdam ko pa rin ang bigat ng gabi. Puno ng hinanakit at pagkamuhi sa taong nagpalaki sa akin. Kay Don Ismael, ang aswang na itinuring kong lolo. Pagdating namin sa mansyon, nadatnan namin si Lola Fatima, nakatali at may busal pa ang bibig niya. Nandito na po kami. Naligtas ka na po. Norman, ikaw na magtanggal ng tali niya, oh. Oo, sige. Puputulin ko lang yung tali niya. Vina, mapapasayo ng lahat ng ito. Naway hindi ka katulad ng taong nagpalaki sa'yo. Vina! Ay, Apo! Salamat sa Diyos at ligtas ka na! Hindi po ba isa din kayong babaylan dati? Oo, anak. Dati akong babaylan. At isa rin ako sa isinumpa ni Agapas. Plano nilang gamitin ka, kaya inampon si Vina at ginawa ko siyang tagapag-alaga niya. Pasensya na talaga, Apo, kung hindi ko sinabi kanina. Alam ko naman na kaya mong lumaban kahit mag-isa ka. Aling Fatima, Lola, kalimutan na po natin ang mga nangyari, ah. Nandito na po tayo at tapos na po ang lahat. Wala na po ang aswang na Agapas. Talaga ba? Natalo ninyo siya? Opo, natalo namin siya. Sobrang nagpapasalamat si Lola sa magtsuhin kong sina Norman at Kuya Gregor. Unti-unting natunaw ang mga katawan ng aswang na masikatan ng araw. Ang mga bangkay naman ng mga nabiktima ay pinakuha namin sa mga pulis. Dahil may mga kamera sa bahay, naniwala silang mga aswang nga ang pumatay at kami ay mga nakaligtas. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang tumahimik ang mansyon at ang buong hasyenda. Lahat ng ari-ariang iniwan ni Ismael ay napunta sa akin. Naisip kong hatiin at ipamigay ang ilan sa mga lupain niya sa mga taong walang sariling lupa. Pero bago ko gawin yon, tinanong ko muna si Lola kung tama ba ang desisyon ko. Anak, matanda ka na rin. Vina, alam mo na kung ano ang tama. Kung hindi mo naman mapapakinabangan ng ibang lupa, mas mabuti pang ipamigay mo na lang. Opo, may nabalitaan po kasi ako dun sa baryo na marami pong pamilyang walang tirahan. Di, ipamigay mo na sa kanila. At ayon sa chismis, sina Norman at Gregor, wala rin daw permanenteng bahay kasi wala silang lupa. Kung ako sa'yo, dyan mo na lang sila patirahin sa bakuran ng mansyon. Mas maganda kung may maaasahan tayo dito. Sige po, kakausapin ko sila pag nakabalik na po sila mula dun sa kubo ni Lolo. Apo, kailangan talaga nating makabawi sa mga tao ng baryo. Dati, bawal silang tumapak sa hasyenda at mansyon. Ngayon, hayaan mo silang maglabas-masok. Ang hasyenda nila ang kumita sa bayan. Hindi ba ninakaw lang yan ni Don Ismael? Opo, La. Gagawin ko po yon. Pagbalik ni na Norman at Kuya Gregor sa mansyon, sinabihan ko silang gumawa ng sarili nilang kubo sa bakuran. Napag-usapan namin na sunugin ang kubo ni Lolo para tuluyan ang mawala ang kanyang mga kasangkapan sa pagiging aswang. Maraming salamat nga pala, Vina, dahil ang bait mo. Masaya ako dahil binigay niyo kami ni Tito dito ng tirahan. Ay, ako nga dapat na magpasalamat eh. Kung hindi ko kayo nakilala, baka nga siguro ay napatay na rin kami ni Lola Fatima. Sa wakas, makapamuhay na rin ako ng normal. Tsaka nga pala, Vina, pwede bang tumanggap ako ng mga tao dito na gustong magpagamot? Magpapalagay ako ng karatula dyan sa labas sa may manggagamot dito. Oo naman. Sige, gawin mo yon. At na makatulong tayo ng sabay sa kapwa.
Naroon pa rin ang lungkot sa nangyari kay Lolo Ismael. Pero masaya ako dahil hindi siya nagtagumpay. Tinupad ko ang pangako kong tulungan ang mga tao gamit ang mga lupain na iniwan niya. Abot langit ang pasasalamat nila sa akin dahil sa ginawa ko. Sa kasalukuyan, kilalang manggagamot na si Norman sa aming baryo. May sarili na siyang pamilya at doon pa rin sila nakatira sa bakuran ng mansyon. Si Lola ay matagal nang pumanaw at si Kuya Gregor naman ay may edad na rin. Ako, meron na ring sariling pamilya. Binuksan ko muli ang hasyenda para sa paligsahan, pero hindi na para sa patayan, kundi para magbigay ng saya at pagkakaisa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.